Nalaman ng munting katulong na umiibig. Parang ayaw ni General Manager sa mga babae, gusto niya ako. Bag-ama, hindi umimik ang Pangulo. Ngumiti ka lang at tumalikod. Ngunit naramdaman na ng munting katulong ang hininga ng pagmamahal mula sa Pangulo. Hindi siya karapat dapat mahalin. Ngunit umibig ng gusto. Pagka-uwi, gusto ni Fang Yan na bigyan ng honey water ang lasing na General Manager para gumaling ang hangover nito. Ngunit hindi nag-iingat ang dalaga at bumagsak ang General Manager sa ibabaw niya. Hindi alam ni Fang Yan, lasing ang pangkalahatang manager. Ngunit alam niya ang kanyang ginagawa, at si Fang Yan ay naramdaman sa sandaling ito. Parang gusto niya talaga itong gwapong General Manager na nasa harapan niya. Fang Yan, alalahanin noong hindi sinasadyang inalis ng General Manager ang unang halik ng dalaga. Naalala ng batang babae na hindi gusto ng General Manager ang mga babae. Pero lalo siyang naging interesado sa dalaga. Ano ang tinitignan mo? Wala. Si Fang Yan ay naliligo sa lahat ng pangangalaga at kabaitan ng General Manager sa kanya. Mula noon, hindi lamang nakalimutan ng diyalekto ang payo ng mga kaibigan. Umibig. Wala itong kinalaman sa iyo. Higit pa rito, tinanggap ni Fang Yan ang pinakamatapat na pag-amin ng General Manager. Fang Yan, gusto kita. Sa makatuwid, kahit na dati ay sinasaktan siya nito, sa sobrang malalim na pagmamahal ng pangkalahatang direktor, gustong sabihin ni Fang Yan sa General Manager ang sikretong itinatago ng dalaga. Hindi alam kung paano sasabihin sa pangkalahatang tagapamahala, may malabo siyang nakita. Agad na nakoma. Maraming tao ang naniniwala na si Fang Yan ay uminom ng sobra. Kapag binubuli ng lahat, sa kabutihang palad, dumating ang pangkalahatang tagapamahala sa oras. Napagtanto ng General Manager na hindi tama si Fang Yan. Dadalhin na sana si Fang Yan sa ospital nang nakilala muli ng General Manager ang kanyang kapatid. Bakit? Bigyan mo ako ng Fang Yan. Ako lang ang makakapagpagaling sa sakit ni Fang Yan. Sa oras na ito, naalala ng General Manager ang oras na unang nahimatay si Fang Yan. Pagkatapos ng halik, agad na nagising ang diyalekto. Walang pagpipilian ng CEO kundi ang hayaang yakapin ni 11 si Fang Yan. Si Mr. Shi ay labis na nag-aalala ngunit walang magawa. Si Fang Yan ay maagang nagising. Kakaiba talaga si Fang Yan, bakit siya may sakit sa pagkakataong ito? Na ipinapalagay lamang na nahihilo si Fang Yan. Ngunit sinabi ni 11 sa General Manager na ito ay isang sakit. Ito ay isang napakaseryosong heart negative sleepwalking disorder. Ang batang babae ay mahuhulog sa isang pagkawala ng malay anumang oras. At ito ay nagbabanta sa buhay. At ang sakit na ito, ako lang ang makakapagpagaling. Alam ng pangkalahatang tagapamahala ang katotohanan at palaging nasa masamang kalagayan. Hayaan mo munang magpahinga si Fang Yan. At ang General Manager ay nagpatingin sa isang psychiatrist. Ang pag-alam na ang sakit ni Fang Yan ay talagang nangangailangan ng 11 upang mapagaling ito. 11 lamang ang makakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Sa ikalawang araw, ang General Manager ay naglalakad sa ulan. At para sa pag-ibig para kay Fang Yan, gagawin ang kanyang pinakamasakit na desisyon. Nakilala ko na si Dr. Kui. Hindi ka naman nahihilo. Sorry, hindi ko sinasadya. Gusto lang kitang makasama. Palaging hindi ka tanggap-tanggap. Nangangailangan ng mga kamag-anak na pumunta para sa paggamot. Nakipaghiwalay ang General Manager sa kanyang pinakamamahal na si Fang Yan. Sorry. Sa ganitong paraan lamang, maaari mong gamutin ang iyong sakit ng may kapayapaan ng isip. Nadatna ng General Manager ang 11 sa malakas na ulan. Binitawan ko. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Sa oras na ito, si Mr. Shi ay nasa matinding sakit. Pero hindi niya alam na naghiwalay ang dalawa dahil kay 11. Dahil si 11 ay laging may gusto kay Fang Yan. Pero kinamumuhian niya si Fang Yan at ang General Manager lang ang gusto niya. Nalaman ang tungkol sa sakit ni Fang Yan. Ninakaw niya talaga ang exclusive hypnotic spirit ni Dr. Kui. Naging sanhi ng coma ni Fang Yan. At lihim na gumamit ng zero para gisingin ang diyalekto. At ang pang-11 ay para mapabilis ang relasyon ng dalawa. Kumuha ng dahilan upang mahanap ang pinagmulan ng sakit na Fang Yan sa lalong madaling panahon. Tinanong si Fang Yan na tumira sa sarili niyang bahay. May crush ang manager kay 11 mahigit isang taon na ang nakalipas. Isipin ang tungkol sa hitsura ng Fang Yan. Nakakaapekto sa relasyon nilang dalawa. Subukan ang iyong makakaya upang mawala ng malay si Fang Yan. Hindi hahayaan ng manager na kunin ito ni Fang Yan. Lahat ng magagandang pantasya ng manager at 11. Pangkalahatang tagapamahala na interesado kay Fang Yan. Araw at gabi, binabantayan niya ang pinto ng 11. Nag-aalala tungkol sa kung ano ang gagawin ni 11 kay Fang Yan. May narinig akong kakaibang ingay sa loob ng bahay. Tahimik siyang umakyat sa itaas. Nakita si Fang Yan na nasa panganib. Mabilis siyang pumasok. Sabi niya sa Fang Yan, huwag kang matakot. Magiging maayos ito. Ngunit ang ahente na baliw at nagmamahal sa 11. Hinding-hindi papayag ang umiral si Fang Yan at makilala ang 11. Ngunit sinabi ni Fang Yan na ang general manager lang ang nagustuhan niya. Ngunit sa kasamaang palad, hinayaan ng kinatawan si Fang Yan na patunayan ito. Sa mga oras ng panganib,
Pinatunayan ni Fang Yan na mahal lang niya ang general manager. Hinalikan din ng general director ang babaeng mahal niya. Sa oras na ito, ang pulis ay tinawag ng pangkalahatang tagapamahala. Nalutas ang krisis. Fang Yan din dahil sa pagkakataong ito ay itinaya ng general manager ang kanyang buhay para iligtas siya. Huwag na huwag mong iiwan ang girong nagmamahal sa kanya ng lubos. Ikaw at ako ay naghiwalay. Paano ka magkakaroon ng ex-boyfriend dahil sa ex-girlfriend? Kahit buhay ay hindi kailangan. Muling nagkasama ang dalawa dahil sa tunay na pag-ibig. Napakalungkot ni Shi, at muli siyang iniwan ni Fang Yan. Kapag malungkot, nahanap na naman siya ng general manager dahil sa sakit ni Fang Yan. Ngunit sa pagkakataong ito si Mr. Shi ay may malalim na pagmamahal sa dialekto. Isuko ang dignidad ng isang tao.